Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa mga nasa online po. So, ngayon ay patuloy tayo na magdiriwang at isa-celebrate natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tunay nga na tapat ang Diyos at hindi nagbabago. Kaya patuloy tayo na magpupuri at magpapasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya sa mga nasa online po, malaya po ang bawat isa na i-share at itag ang inyo pong mga family, yung mga friends nyo po, and pwede rin na pindutin nyo po yung highlight para ma-highlight po yung ating mga friends sa FB at manotif din po sila. At patuloy silang mapagpala rin at mabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya po sa araw na ito, patuloy tayo na magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay manalangin. Yes, oh God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy niyo po kami pinagpapala at patuloy na ipinaparanas sa amin ang inyong dakilang pag-ibig, aming Diyos. Kaya patuloy kaming magpapasalamat, patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, patuloy nagdideklara kami ng katagumpayan sa araw na ito at patuloy ng iyong kapangyarihan dumaloy sa bawat isa. At patuloy ng pagpapala, kagalingan, Panginoon, ang aming maranasan sa umagang ito, sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So God, hallelujah. Patuloy kami magpupuri at magpapasalamat sa inyong kadakilaan. Patuloy na ang iyong kaluwalhatian ang bumaba sa lugar na ito at sa tahanan ng bawat isa. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Let's sing glory to the risen King, glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. So God, hallelujah, let your glory fall on us, so God, let your holy presence and your great love fill us, oh God, hallelujah. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Sing glory to our King. Glory to the risen King. Glory
to the Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son, Jesus, to the Son, glorious Son, our King, to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. So God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, you are forever and ever, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang aming Diyos, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa panibagong umaga na ito, Panginoon, na mapapurihan ka namin, Lord, at masamba ka namin, O God, sa aming mga buhay. At salamat, Lord, sa kabutihan mo sa aming Panginoon. At kami ngayon nandito, Panginoon, nananatiling nakatayo, Lord God, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Tunay nga sa'yo nagmumula ang kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, salamat, Lord. Hindi mo kami iniwan sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, karapat-dapat kang sambahin, awitan, at papurihan, O Diyos. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog na awitin, maging mabangong samyo nawa ito, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness and time. I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my blood for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go.
Come on, let's worship the Lord. Oh, Yes, Lord. Salamat, Lord. Hindi mo kami iniwan, Panginoon, at hindi mo kami pinabayaan, Lord. Kaya't lubos ang kagalakan namin, Lord. At may dahilan kami upang papurihan ka at sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Hallelujah. Habang kami ay nabubuhay, ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Yes, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ang pag-ibig mo sa amin, Lord, ay wagas. Kaya, Lord, tanggapin mo, O Diyos, ang aming papuri sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon.
Hallelujah. Sa'yo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Blessed Sunday sa lahat ng mga kapatid natin na narito. Bahagi ng ating live stream. Nasaan man po kayong dako ng mundo, I'm declaring shalom sa buhay ng bawat isa. I speak life. I speak breakthrough. And all the works of the enemy, kinakansela ko yan sa buhay ninyo. In the mighty name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. This morning, ay nais kong ibahagi sa inyo ang scripture from Romans chapter 12, beginning from verse 11, our highlight, 9 to 13. Let me just read verse 9 up to 13. It says here, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with God's people who are in need, practice hospitality. Father in heaven, we thank you for this brand new day. Nakalob niyo po sa amin. We gather in your name. We have the opportunity to worship you. Salamat po, Panginoon. And as we study your word, Lord, saliksikin niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Kami po ay maging good ground upang sa gayon kami ay makatanggap ng mga illuminations, revelations from your word. Holy Spirit, we ask your guidance, lead us into all truth. Teach us your word, O God. I speak blessing once again sa bawat kapatid wherever they are right now. Fill them with your presence, O God. Fill them with your word. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. So ang ating highlight ay ang verse 11. Never be lacking in zeal. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Yung zeal, the word zeal. The title of our message is Seal Your Zeal. Bakit ho? Sapagkat we are in a dangerous or terrible times. Sapagkat many Christians today, nasa burnout situation sila. They are drifting away sa kanilang pananampalataya. Ang pagtalikod ay hindi po overnight. Ang panlalamig at paglayo sa Panginoon hindi po nagaganap overnight. Ito po ay dahan-dahan hanggang sa ikaw ay mawalan na ng gana. Sa verse 9, 10, and 13, and part of verse 11, ay pinakita doon yung mga magagandang bagay na dapat gawin natin. Love, righteousness, brotherly love, honoring one another, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with God's people who are in need, practice hospitality. Itong mga bagay na ito ay napakagandang gawin ng isang mananampalataya. But, kapag ang zealousness or ang zeal ay nawala, yung pagiging masigasig, yung pagiging maalab sa Diyos ay nawala, ito po
ay hindi na kaaya-ayang gawin ng isang tao. Magsasawa na siyang gawin yung mabubuting bagay, lalo na ang pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon. That's why we need to seal our zeal. Many believers started in serving on fire. On fire in prayer, on fire in loving God, applying the Word of God. But somewhere along the journey, dumating yung mga disappointments, dumating yung mga delays sa kanilang mga prayers, dumating lalo na yung heavy opposition, yung warfare. Kaya naman, ang nangyari, unti-unti, tinatamad, unti-unti, lumalayo sa Panginoon. Hindi naman pwedeng tanungin natin na, meron ka bang zeal noon? Of course, lahat ng kumilala sa Panginoon, meron yan. Ang tamang tanong is that, is your zeal still sealed? Nandun pa ba? Kaya this Romans chapter 12, our highlight verse 11, it encourages us na panatilihin natin yung ating zeal for God. Lalo na sa mga spiritual na bagay. If we do not guard it, pwede itong manlamig, pwedeng mawala yung zeal natin. So that's why, papaano natin masiselyuhan yung zeal natin sa Panginoon? First, seal your zeal with consecration. Zeal is first protected by holiness. Yan ang isang malaking factor upang yung alab ay mawala. Ma-burn out ang isang Christian kapag merong entry point, merong leak. So, zeal leaks when compromise is allowed. We need to be reminded that fire and sin cannot coexist. Hindi pwedeng pagsamahin. So what we tolerate privately will eventually affect us publicly. Our ministry, our devotion, everything, merong malaking effect. Samson, a mighty man in the Old Testament, sa panahon ng mga judges, lost his strength before he lost his calling. We know the story of Samson. Sino pa ba? David. David lost his fire the moment he stopped guarding his heart. Noong hindi niya mabantayan yung kanyang puso. But praise God, na-preserve naman ang kanyang buhay sapagkat siya ay repentant. After realizing, na-rebuke siya ni Prophet Nathan, after hearing the message, he tore his robe, pinakita niya yung pagsisisi niya. Pinakita niya yung repentance. So that's why na-spare ang kanyang buhay at binigyan siya muli ng another chance ng ating Panginoon. Consecration is choosing God daily. If you want to live a consecrated life, after pagkagising mo, you acknowledge God, you thank God, you worship Him, diyan nagaganap yung consecration. It is not one-time event, but daily connection sa ating Panginoon. Alam nyo, kung lalaliman pa natin, consecration is not perfection. It is direction. It is saying that, Lord,
My life belongs to you. Naari pa ba natin yung ganon? Lord, ang buhay ko sa'yo. Kapag yun ang ating nadideklara sa Panginoon, I believe na ang pagsama at pagkilos ng Lord ay lagi nating mararanasan yung intervention niya sa lahat ng bagay. In Romans chapter 6 verse 13, it says, offer yourselves to God. Kailangang may handog ng lubusan ang ating mga sarili as instruments of righteousness. Sabi niya dito, yung buong verse 13, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So yung ating parte ng katawan ay gamitin daw natin, ihandog natin sa Diyos, maging instrumento sa katuwiran, maging instrumento sa kabanalan. So don't use your body for something, lalo na sa wickedness or sa kasalanan. Kung lalaliman pa natin, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, honor the Lord with your body. You are the temple of the Holy Spirit. Verse 19 mo, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Hindi mo pagmamayari na. Bakit? You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So nagaganap lamang yon when we choose God daily. Holy living keeps holy fire burning. If you want to be on fire, hindi po pwedeng walang righteousness. Hindi pwedeng walang holiness. Ang hinahanap ni Lord ngayon ay pure altar. Ang hinahanap ni Lord ngayon ay maayos. Hindi ibinubuhos ng Panginoon ang sariwang apoy sa polluted altar. So our heart, yan yung pinaka-altar natin. So there is a saying that if the altar is clean, the fire will remain. In the book of Leviticus, pinalalahanan dun, huwag mong hayaang mamatay yung apoy. Huwag mong hayaang mamatay yung apoy sa altar. Na bakit yun ang magsisilbing ilaw sa loob ng templo? The same sa atin. Huwag nating hayaang mamatay yung apoy. Dapat manatili itong buhay. So, yung ating kasigasigan, yung ating apoy ay nananatili kapag merong consecrated life. Consecration. So I hope and I pray that all of us ay lumalakad sa consecration. Di naman tayo perfect. But every day, pagkagising mo sa umaga, when you ask God to move, when you ask God na bigyan ka niya ng lakas, linisin ka niya, palakasin ka niya, hindi ka naman pababayaan ng ating Panginoon. So that's why, dun nagaganap yung spiritual maturity when you choose God daily. So again, the altar is so important so that the fire will remain. And another one, seal your zeal with conviction. Emotion may ignite zeal, but conviction sustains it. Yung pakiramdam natin nagbabago, pero yung conviction,
na nagmumula sa Panginoon na nanatili yon. Ang feeling, pwedeng sabihin, ayokong maglingkod. I don't feel like serving. Hindi ko feel. Pero when yung conviction, it says, pag pinili mo yung conviction, tinawag ako, kaya kailangan kong manatili. Kailangan kong maglingkod sa Panginoon. So yun yung conviction, yun malaking pagkakaiba. Marami nga, on the other hand, marami gusto kong maglingkod. Pero habang tumatagal, nawala na yung kanilang conviction, so ayaw na nilang maglingkod. They base themselves na sa feelings. Kaya, when you serve God, dapat alam mo muna yung purpose. Dapat alam mo muna yung pangungusap ng Diyos kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Kasi, when excitement comes, okay, maybe you're on fire, but yung foundation niya is just your emotion. Hindi siya yung purpose. Hindi siya yung calling. Kaya, time will come, mawawala yung kasigasigan mo, mawawala yung kasipagan mo, mawawala yung apoy doon sa paglilingkod mo. Conviction is rooted in truth. Sa katotohanan. Nagmumula ito sa Word of God, not the crowd. So when you, sabi ng verse, serving the Lord. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Dito magsisimula. And not the crowd. Kasi hindi lang, marami rin akong nakita na they are just enjoying it, but they don't have that conviction na I will serve the Lord until I die. Or ako, at the age of 17, when I decided to serve the Lord, Lord, I want to serve you throughout my life. Hanggang sa lagutan ako ng hininga, naglilingkod pa rin ako. That's my conviction when I decided to serve the Lord as full-time. So kahit anong hirap, yung dinaranas ko, sermon dito, disciplinary action dyan, kahit wala, kahit sobrang hirap, kahit mag-suffer, naglingkod ako because of conviction, not because of feeling. So that's why, dapat yung zeal natin, pagdating sa paggawa, anumang bagay na pinapagawa ng Diyos, conviction dapat. Calling dapat. Hindi feelings. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 1 verse 12, I know whom I have believed. So, since you know that kung sino ang pinaniniwalaan mo at sinasampalatayan mo, alam mo rin kung ano ang kanyang gusto. So, when we have that conviction, it guards us from quitting. May nagagandahan. Kapag yung zeal mo ay nagsimula at nandoon pa hanggang sa kalagitnaan, hanggang sa matapos, may conviction ka, namumuhay ka doon. Conviction guards us from quitting. Kahit mahirapan ka, when it gets hard, pag emotion, you will stop. But with conviction, grabe yan. So, huwag tayong madrive ng emotion. When it comes to worship, when it comes to serving the Lord, dapat conviction. Amen. Hallelujah. Another thing na to seal our zeal, para hindi tayo magaya sa iba na nawawala, na nagwa-wander sa sanlibutan, para kahit anong dumating sa buhay natin, tuloy-tuloy pa rin tayo, nandun pa rin yung zeal natin. When Jesus entered the temple,
because of the zeal na nasa kanya, yung zeal na nasa kanya, hindi siya natuwa sa kanyang nakita, kaya pinagtataob niya. Bakit? Grabe yung kanyang heart sa temple. It is yung kanyang conviction. Number 3, seal your zeal with control. Ano ang ibig kong sabihin dito? This is your discipline. It speaks of discipline. Kagaya ng kanina sa point number 2 natin, fire does not survive on excitement alone. Yung feeling, yung masaya ka lang. No. Hindi ka magsusurvive doon. It needs fuel. At ano yung fuel na yon? Yung tinatawag na discipline. Spiritual discipline. Spiritual disciplines keeps the fire alive. Yun ang magsusustain. Kapag Sunday ka lang magbabasa ng Biblia, Sunday ka lang magwo-worship, Sunday ka lang kakanta ng mga worship songs, you will not survive. You are weak in the spirit. Yung spiritual fervor, wala. Kaya naman, prayer, it fuels intimacy. Yan ang pinakamatinding magpalala. Kung gusto mo ng intimate relationship sa Lord, always talk to Him. Prayer. Kung ikaw ay blurred sa vision, naguguluhan ka, the Word fuels clarity. Merong lilinawin ang Diyos sa buhay mo. Ito, medyo mas malalim. This January, we are in the season of prayer and fasting. Fasting fuels sensitivity. Kaya kung hindi mo ma-feel si Lord, para ang layo ng Panginoon, kailangan mag-set ka ng time para wala kang ibang gagawin kundi makipagnaig sa Diyos. That is prayer and fasting. I-skip mo, pati pagkain mo, just to talk to God. If you want to be a man of authority, obedience. Kailangan yun. Yun yung mga discipline na dapat maging lifestyle natin. Lifestyle of prayer, lifestyle when it comes to the Word of God, when it comes to obedience. In 2 Timothy chapter 1, verse 6, it says, fan into flame the gift of God. Fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. So, praise God. Kaya tayo, kung di natin makontrol ang ating time, magsasayang ka ng oras. Kapag hindi mo makontrol ang iyong pagkatao, mapapahamak ka. So, fire must be tended, not neglected. Ibig sabihin, binibigyan ng pahalaga, nino-nurture yung apoy. Ang apoy, nilalagyan ng uling yan, o kaya kahoy, gatong, para lalong mag-alab. At yun yung mga panggatong natin. Prayer, Word of life, Word of God, fellowship. Yun yung magandang bagay. Discipline is choosing what is necessary over what is easy. That is discipline. Handa kang pahirapan yung sarili mo just to gain something. Yung mga nagcha-champion, mga nagtatagumpay when it comes to lahat, Olympics, pagdating sa sports, meron silang mga discipline na kailangan nilang i-bear. Why? Para pagdating ng competition, they are ready. Kaya nilang i-endure yung pain, kaya nilang i-endure yung pressure, kaya nilang i-endure ang lahat. Bakit? Na-disiplina na nila, naka-ready na sila. Kaya naman, sila ay nagtatagumpay. Tandaan natin that what you feed will grow. What you starve will die. So kung ano man ang finifeed mo, siyempre yun ang lumalakas.
Kapag ang spiritual life mo, ang pinapalakas mo, magiging spiritual ka. Lalago ka. So to seal your zeal, first, kailangan may consecration. Merong, ano yung pangalawa? Conviction and control, which is discipline. And then pang-apat, seal your zeal with community. Sa Christian life, hindi dinesign ni Lord ng yung isolation or isa lang, yung pagiging isa. O loner, I mean. Yung isolation, mahirap yan. God never designed zeal to be sustained alone. O, kaya ko to. Kaya kong pag-alabin. Basta prayer lang ako, word of God ako. Yes, meron yon. Malaki ang nagagawa nun. Pero naniniwala ako, ang taong prayerful, ang taong punong-puno ng word of God, ang taong nandoon yung lifestyle para siya ay laging mag-alab, hindi siya mag-isolate. Hahanapin niya yung kanyang kapwa, yung kanyang kapatiran para magpalakasan. Siya din ay magpapalakas kasi siya ay malakas. Hindi pwedeng ikaw lang. No man is an island. Kagaya nga ng sinasabi ng salita ng Diyos. Isolation cools spiritual fire. Yan ang nangyari sa marami. They have the wrong community. And at the same time, when it comes to spiritual life, they are isolated. When it comes to the world, they are surrounded with bad company. With bad community, wrong circle. So that's why sila ay nahatak. You are isolated spiritual, manghihina ka. Pag lumabas ka sa mundo, you cannot resist. Why? Isolated ka sa spiritual na buhay mo. You are alone. Walang accountable person, walang prayer para sa iyo. Walang kamusan, wala kang outlet sa spiritual life mo. Hindi mo na i-share yung prayer request mo. Hindi mo na open up yung struggle mo. Pag sa mundo mo inopen, iba ang sabi niyan. So that's why marami nawawala yung zeal nila because they are isolated. They have that bad company. So lone believers burn out faster. Nakakita na kayo ng uling na nagbabaga, masarap, magandang pang-ihaw yon. Kapag kitang-kita mo yung baga. Pag nagbabaga. Pero habang hayaan mo lang yon, unti-unti namamatay. Hanggang di mo nilalagyan ng another na baga yan para lalo pang magbaga. Wala. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Let us consider how we stir up one another. How we may spur one another on toward love and good deeds. So, we need a community. We need a church. We need circle of believers. Na sila yung ka-fellowship mo. Sila yung magpapalakas sa'yo. Mahirap na wala kang pinaglalagakan, di mo nabubuhusan. Hindi ka nga lang pumunta sa church Iba yung when you go to church and worship the Lord. So, naging habit ng iba yon, yung verse 25. Naging habit nila yung isolation sa spiritual life. They gave up meeting or the meeting. Absentee believer. Always busy. So what happened? Some are in the habit of doing. So, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. So let us not give up meeting together. So we need a community. Hindi po pwedeng hindi.
In the early church, God gathered all the believers. They worship together. They have same thing. They are in the place of worship. Same thing in common, yung mga meron sila. So, kaya naman napakalakas sila. Right people protect your fire. So when it comes to your spiritual life, when it comes to your service, not everyone deserves access to your passion. Yeah, don't allow words, ano ginagawa mo dyan? Masyadong yan Masyado kang sa spiritual, saka na yan. Ito muna. Yung mga ganong mga words na naririnig, kumbaga, huwag mong hayaan na makakaroon sila ng access dyan, na ma-entertain ka doon, makiliti ka sa sinasabi. So, bakit? Ikaw yun, passion mo yun, kilala mo si Lord eh. Alam mo na dapat mo siyang piliin, alam mo na dapat mo siyang paglingkuran. Some people drain us spiritually. Ang maganda, others, ang ginagawa nila, igniter. They ignites us. Yun yung mga dapat mong puntahan. Pinag-aalab ka nila, pinapalakas ka nila sa iyong spiritual life. Godly fellowship stirs holy zeal. Godly fellowship stirs holy zeal. Meron nga tayong kasabihan in the book of Proverbs, iron sharpens iron. Fire spreads when flames are close together. Lahat ng naanggihan ng apoy na kaya niyang mapwedeng sunugin, susunugin niya. Ganun din naman. So, stay close to those who fan your fire. Yung kumbaga, kung lalayuan mo pa yung mga magpipray sa'yo, yung mag-exhort sa'yo ng Word of God, mag-a-advise sa'yo, magka-counsel sa'yo, anong mangyayari? So that's why, stay close to those who fan your fire. Not those who pour water on it. Yung dinidiligan para mamatay ka sa spiritual na buhay. So, you need to guard our zeal. Pang-5, our last one. Seal your zeal with continuance. Ang pagpapatuloy mo. The greatest test of zeal is time. Hindi talaga mag-determine yung how you started. What matters to God is how you finish your race. Sometimes napapagod tayo because there are delays in our life. But we need to be reminded once again, delay does not mean denial. There are things na gustong-gusto natin na makuha na kaagad. Kaya nga, pag hindi tayo nagpe-persevere, hindi tayo nag-i-endure, hindi tayo makatiis, nagmamadali lagi, isang dahilan kaya lumalayo sa Diyos. For example, there are parables, maraming tinurang Panginoon, but the parable of the sower. Yung iba nagtanim saan? Sa mabato, sa daan, tabing daan, sa mabato, sa maraming thorn, at sa good ground. Ang munga ng sagana ay yung nasa good ground. Pero meron doon yung thorny ground, it says, because of need, na-choke sila, kaya namamatay. So, one reason kung bakit na-choke at nawawala yung apoy, yung pagpupuri at paglilingkod is yung need. Yung mga pangangailangan. So, kapag hindi naibigay yung pangangailangan, takot may girap, lumalayo, pinaprioritize or inuuna, yun na lang. Inuuna yung mga makasanlibutan. Hinuhuli na lang si Lord. Pero wrong decision yun. Huwag nating mamadaliin. Yung iba,
kahit nga naglilingkod na they pastor, a church, medyo ang provision, hindi ganun kalaki, nagmamadali, di makapag-antay. So iniwan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. So anong nangyari? May mangyayari kaya? Tignan natin ang susunod na kabanata. Hindi natin i-judge. Pero, kapag may pinapagawa ang Diyos sa iyo at hindi mo ginawa, lalo kapag ito ay ministry, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. So, don't allow na yung ating mga bagay-bagay, lalo yung mga pangangailangan. God is our great provider. Huwag nating hayaan na yung doubts, yung needs, ang magpalayo sa atin, o magpahinto sa atin, sa ating journey. Tuloy-tuloy ka lang, makikita mo ang galaw ng Panginoon. Yung iba, kailangan mo mag-suffer ng 3 years. Yung iba, kailangan mag-suffer ng mas mahaba pa. Pero, pag dumating na yung right time, dun na nakakaranas ng matitinding breakthrough. Waiting seasons, refine zeal. Dun tayo nasusubok. Kung masigasig ka pa rin ba, masaya ka pa rin ba sa paglilingkod mo, kahit na ang tagal ng iyong inaantay. So, God test endurance before release. Bago ibigay ng Diyos, tinitest ni Lord ang ating endurance. So, sometimes there are opposition sa buhay natin. Maganda rin yun. Why? Opposition is proof you're a threat. Lalo sa kaaway. Ang kaaway, alam niya kung sino lalabanan niya eh. The enemy does not fight empty people. So, tuloy-tuloy lang. Huwag tayong masiraan ng loob. Galatians 6:9. Kung mapagod, do not grow weary in doing good. Paglilingkod, huwag kang mapagod. Pagpupuri, huwag kang mapagod. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Finishing matters more than starting. Yun yung ibinabanggit ko kanina. Not how you started that counts. It's how you finish your race. Marami nagsimula, they started strong. Few finish faithful. So that's why Matthew 24 verse 13, the one who endures to the end will be saved. Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya manatili ka, panatiliin mo ang zeal sa puso mo. Yung zeal that endures. Hallelujah. So, anong kailangan natin gawin? We need to guard our hearts. We need to stand in conviction. We need to live disciplined lives. We need godly community. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Seal the zeal. Sabi, isang ano din ng Panginoon sa Matthew 24, because of yung ng kasalanan, the love of many will grow cold. Verse 13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Manlalamig ang pag-ibig nila sa Diyos. Manlalamig ang marami sa huling araw. But
kung ikaw ay nakakarinig ng mensahe ngayong umagang ito, kapatid, selyuhan mo yung zeal na nasa iyo ngayon. Marami na ang nako-contaminate. Marami na ang lumayo, na burn out, tumalikod sa ating Diyos. Hindi nila nabantayan ang kanilang sarili. But this morning, habang napapakinggan mo ang message na ito, di ko rin alam kung ano ang kalagayan mo. Maybe you are drifting slowly. Or maybe you are in a situation na burn out ka na. Pero lumapit ka sa Diyos ngayong umagang ito. Ang Panginoon ang siyang kakatagpo. Ang Panginoon ang siyang patuloy na magpapaalab muli sa iyong puso. Kahit wala ka dito ngayon sa church, kahit nanonood ka lang through your cellphone, the hand of God ay pwedeng kumilos sa iyo ngayon. Na pag-alabin ka niya, i-sustain ka niya sa iyong buhay, sa iyong journey as a believer and as a servant of God. Father in heaven, maraming salamat po sa umagang ito for your word na nahayag sa aming mga buhay, O Diyos. Marami pong nakakapagod na sitwasyon. Maraming mga challenge na sa aming sariling kalakasan ay hindi namin kaya, O Diyos. We are weak. That's why we need you. Thank you for your word in the book of Philippians chapter 4, verse 13, that I can do all things through Christ who strengthens me. In times of need, you are our great provider. My God shall supply all my needs. In times of trouble, in times of temptations, you are there. So Lord, freely move right now. Katagpuin niyo po ang buhay ng bawat isa. Whoever they are and wherever they are right now, in the mighty name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, I am declaring that fire, oh God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, that holy fire, that zeal, oh God, ay patuloy manatili sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Manatili ang pag-ibig, pagkakawang gawa, paglilingkod, pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, aming Ama. Napakabuti mo, O Diyos. Pag-alabin niyo po ang spiritual na buhay at matapos nila ang kanilang takbuhin bilang yung mga anak. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. And as your servant, I am declaring spiritually, yung mga kapatiran ay lalo pang maging maalab sa pananalangin, pagbabasa ng iyong mga salita, pagdalo sa mga gawain, sila ay lumakas, Panginoon. Mentally, Lord, I pray for peace sa kanilang mga kaisipan, peace of mind. Hallelujah. Na managana, O Diyos. Sila ay makatulong ng mahimbing. Sila po, Panginoon, ma-enjoy nila. Yung mga thought life nila, O Diyos, ay maging sound. Hallelujah. Yung kanilang emotions, Lord, heal them if they are hurting. If they are in pain, Lord, I pray, gamutin niyo po sila. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Physically, kung meron pong mga may sakit at karamdaman, iniinda sa kanilang mga physical na pangatawan, Lord, sustain them. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pagaligin niyo po sila. May your healing touch, healing power, O Lord, ay kanilang maranasan, O Diyos, ngayon din. Mula ulo hanggang talampakan, ipatong niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa kanila. O Diyos, at maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Even sa kanilang mga needs, O God, financially, bless them. Hallelujah. Thank you, Father God. Be magnified and be exalted in the mighty name of our Lord Jesus Christ.
Amen and amen. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Shalom, shalom.